Praise the Lord for great things He has done sa buhay ng bawat isa. At dahil 6 na verses lamang po ito, basahin po natin. At basahin po natin to sa magandang balita, Biblia Tagalog. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Nung lingapin tayo ni Yahweh at sa Zion ay ibalik, ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit, ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, tunay na dakila ginawa ni Yahweh para sa kanila. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon ay nagdiriwang, natutuwa. Kung paanong inuulan ang itong mga tuyong bati sa sariling bayan namin, Yahweh, kami ay ibalik. Verse 5, silang tumatangis habang nagsisipagtanim, hayaan mo na mag-ani na puspos ng kagalakan. And verse 6 po, silang mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak, dalay-ani pagbalik. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay tumungo at tayo po humingi ng karunungan sa Panginoon. Maraming salamat, aming Panginoon, aming Ama. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Yung aming pong inawit kanina, Panginoon, ay one way to express yung pong kabutihan nyo sa amin, Panginoon. Surely that you are good, Panginoon, sa aming mga buhay. Ito po'y nararanasan namin simula paggising namin hanggang sa aming pagtulog, Panginoon. Ramdam na ramdam po namin ang inyong kabutihan. Salamat po sa mga bagay na ginagawa ninyo sa inyong iglesia, sa aming mga pamilya, higit sa lahat sa aming mga personal na buhay, Panginoon. Salamat. You've done a great things, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kaya po sa aming pagsamba ngayong araw na to, hayaan niyo po na ang aming puso ay tapat na nagsasabing mabuti ang Panginoon sa aming buhay, mabuti ang Panginoon sa bagay na ginagawa niya. At salamat, Panginoon, sa pagkakataon na minsan pa na meron kami pagkakataon na mapaalalahanan ng inyong salita. Kaya, Panginoon, anuman po ang aming sitwasyon, anuman po ang aming pinagdadaanan, ito po ay alam po namin na pinahintulutan ninyo at naniniwala kami na meron kayong gagawin pa, Panginoon. Kaya sa aming pag-aaral ng inyong salita, bigyan niyo po kami ng karunungan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen and amen. Great things He has done. Alam niyo po, si George Mueller, isang napaka-dami pong libro ng naisulat, ngunit kung babalikan niyo po yung history ng buhay niya, kung saan siya nanggaling, siya po ay isang ampon. Ngunit yung nag-ampon po sa kanya ay isang Christian family. Kaya lumaki po itong si George Mueller kasi active yung magulang niya at lagi nasa church. Kaya si George Mueller ay may background sa church, may background siya sa Christian family, at the same time ay sinundan niya yung yapak ng kanyang ama. So nung umampon sa kanya, kaya itong si George Mueller ay parang naging leader sa church. At dahil siya isang businessman, siya ay dahil gusto niya magbalik ng pasasalamat sa Panginoon, gusto niya magpasalamat sa Panginoon, ang ginawa niya, nagtayo siya ng maraming orphanage, maraming bahay ampunan, dahil doon siya galing, at dahil gusto niya magbalik pasasalamat sa Panginoon, kaya ang ginawa niya, nagtayo siya ng maraming orphanage, maraming ampunan, Kaya lang, ang problema, nung time na kung saan ay marami ng mga bata, na kung saan ay si George Mueller ay inampon, marami ng bata, siguro halos lahat ng mga nasa kalsada ay kinukuha niya para patirin doon. Kaya lang dumating yung isang araw na kung saan ay wala na silang makain. Wala na kasi ubos na yung stock nila kasi sobrang dami na ng bata. Kaya ang ginawa ni George Mueller ay pinatawag niya yung lahat ng bata kasama ng lahat ng staff at sinabi niya, ngayong araw na to, ang ating tanging gagawin ay mananalangin lamang. Alam niyo po ba ang panalangin ni George Mueller ay ganito? Take note, wala silang pagkain, hindi nila alam hindi niya alam kung anong mangyayari. Pero ang kanyang panalangin ay ganito po. Lord, salamat po sa aming kakainin mamaya. Lord, salamat po sa aming iinumin mamaya. Alam niyo po sa atin, mga buhay, alam natin lahat, and we need to realize that our God is a great God. Hindi siya Diyos na gawa-gawa ng tao. Hindi siya Diyos na kung saan ay twinkle, twinkle, little star, Hindi siya Diyos na kung saan ay pwede nating utus-utusan, hindi po. We need to realize that our God is a great God. Kaya lang ang tanong, how true is this in our lives? Gaano katotoo na mabuti, na dakila, na tapat ang Diyos sa ating mga buhay?
tatlong bagay po ang pinapaalala ng salita ng Panginoon na ating binasa kanina. Una, makikita po natin, God wants you to fulfill your dreams. Gusto ng Diyos na i-fulfill niya yung ating mga dream, yung ating mga pangarap. Noong unang panahon po yung dream ay isang instrumento para i-reveal yung vision. Ano po? Meron kasing audible voice, lalo sa Old Testament. Alam naman po natin lahat yan, may audible voice. Kaya pag binabanggit po yung dream sa Bible, sa Old Testament, it talks about vision. Ano po? At it talks about yung pangarap. Ano po? Last Sunday, nag-meeting kaming mga pastor, Sir Joel at Papa Bear, patungkol sa vision ng church ngayong mga parating na taon, mga parating na gagawin natin. Ipag-pray nyo kami kasi inaayos namin to kasi mahalagang maliwanag sa atin yung vision. Dito po sa ating binasa kanina, God wants you to fulfill your dreams. Gusto ng Diyos na i-fulfill niya yung dreams. Ito pong binasa natin kanina, kung babalikan natin yung background, ito pong mga Israelita ay nakaka-captivate o in-invade ng Babylonia. At hirap na hirap sila. Sila'y umiiyak, sila'y nagdadalamhati, sila ay nasasaktan to the point na natatakot sila. Hindi nila alam ang pwedeng mangyari sa kanila. Kaya nga yung sabi sa verse 1, nang lingapin tayo ni Yahweh at sa Sion ay balik, ay nangyaring kasaysayang parang isang panaginip. Ano po? Sabi sa English, when the Lord restored the fortunes of Zion, we were like those who dream. Ano po? Ito maganda sa ating Panginoon. God is our dream giver. Binibigay, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng ating mga pangarapin. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na dapat natin gawin. Kaya dapat clear sa atin yan. God is our dream giver. But hindi lang siya dream giver, kundi siya din yung nagfulfill. Ano po? God is our dream giver. At the same time, God is our dream fulfiller. Marami na pong taon ang lumipas sa ating mga buhay, and I do believe kaya po natin i-testify lahat ito. Kaya nating sabihin na marami nang tinupad ang Panginoon sa ating mga pangarap. Amen po ba? Marami na. In fact, kahit nga yung mga bagay na hindi natin hinihingi ay binibigay ng Diyos, di po ba? Kaya nga magandang sabi ng Ephesians 3 verses 20 to 21, now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power of at work within us, to him be the glory. Gusto ko po yung pagkasulat nito. To him be the glory in the church. Sa iglesia niya, maparangalan ang Panginoon. And in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Na sa bawat henerasyon, sa bawat lumipas na mga panahon, ay dapat mapapurihan ang ating Panginoon. Na dapat parangalan ang ating Panginoon. Why? Because He is God is our dream giver. Siya nagre-reveal nito sa atin. At the same time, God is our dream fulfiller. Ano po? Nung taong 1929, hindi ko po alam kung kilala nyo tong cartoon na to. Ano po? Sino po nakakakilala dyan? Sa mga millennials, hindi na po tanda ng millennials yan. Ang alam na lang po ng millennials ngayon ay kainan. Ano po? Si Popeye. Ang pronunciation po pala ng Popeye, hindi Papay. Ewan ko kung may connection yung dalawa, pero ito ay isang series na sikat sa US, si Popeye. Ano po? Itong si Popeye ay, to make the story short, ay kilala at ang kanyang ang pagkaka-describe sa kanya, ang kanyang character ay na-inlove siya sa isang babae. Ang pangalan ay si Olive Oil. Pambihirang pangalan. Olive Oil. At mababasa natin to sa mga article. Kaya lang itong si Olive Oil ay meron din nagkakagusto sa kanyang isang sikat. Ang pangalan naman po ay si Bluto. Si Bluto po, pambihirang pangalan niya. Si Bluto, ano po? Ito si Bluto ay sikat, popular, talagang maraming kaibigan, famous. Kaya kampante itong si Bluto na itong si Olive Oil na kanyang gustong-gusto ay siya ang sasagutin. Kaya lang itong si Popeye ay nanliligaw, laging binubuli ni Bluto, ano po, laging inaasar, laging ano matawag doon, laging tinatantya, laging parang gustong galitin. One time, hindi po nakatiis itong si Popeye, and to make the story short, ito si Popeye ay dilabanan niya si Bluto.
Kaya lang, bago niya labanan si Bluto na yung nang aasar sa kanya, ay meron siyang sinabi. Ang sabi po niya ay, that's all I can stand. I can't stand no more. Medyo wrong grammar po, ano po. Pero ito talaga yung sinabi niya. That's all I can stand. I can't stand no more. At alam niyo po ang ginawa niya? Kumain siya ng spinach. At yung spinach, yung sekreto niya, para siya ay maging malakas. Parang si Samson, di po ba yung sa Samson? Nasa buhok yung kanyang lakas. Si Pop Ayo, ang lakas niya nasa spinach. At kinalaban niya at hindi na siya nakatiis sa mga pang-aasar sa pambubuli ni Bluto at nilabanan niya. At sinabi niya, that's all I can stand. I can't stand no more. Hindi na siya makatiis, lalabanan na niya. Alam niyo po, sa Biblia may mga character din po sa Bible na parang ganyan din po ang sitwasyon. Kagaya ni David, di po ba? Nung kasana ay magdadala lang siya ng pagkain para sa kanyang mga kapatid. Kaya lang, for 73 days, nakikinig niya na itong si Goliath ay inaasar o itong binubuli ang bansang Israel, nilalait ng Diyos. Kaya ang sabi ni David, hindi ko na kayang tiisin yung panlalait ng mamang yan. Hindi ko na kayang tiisin yung ginagawa ng higanting yan. Ako na lang ang lalaban. Kaya sabi niya, that's all I can stand. Hindi ko na kayang tiisin. I can't stand no more. No more. Siya po si Bob Pierce. Ano po? Si Bob Pierce po ay isang businessman din at isang missionary. At ang kanyang layunin ay mapakain po, food feeding ang mga batang nasa kalsada. At ang puso niya talaga ay nasa mga bata. Kaya one time siya ay nagpakain siya sa mga libu-libong mga bata, food feeding. At habang siya nagpapakain, alam niyo po ba, sobrang uminit ang panahon to the point yung mga bata ay halos nahimatay na. At ang ginawa po ni Mr. Bob Pierce, pumunta po sa unahan at sinabihan niya yung mga staff, pwede bang lahat ng mga bata ibigyan nyo na ng pagkain kasi nahihimatay na sila, nasasaktan na sila. At ang sabi po ng staff nila ay, sir, paubos na po ang ating pagkain at hindi na po natin kayang pakainin lahat. Alam niyo po, itong si Bob Pierce ay nalungkot, parang hindi siya fulfilled do sa kanyang nagawang food feeding at sinabi niya, that's all I can stand. I can't stand no more. Kaya itong si Bob Pierce ay nagkaroon ng dream, nagkaroon siya ng passion. At alam niyo po ba, siya ginagamit ngayon sa buong mundo at ang kanyang organization na binuo ay World Vision para sa mga bata. May mga panahon, may mga pagkakataon tayo na kung saan ay sinusubok tayo ng Panginoon, sinusubok tayo ng mga pagkakataon kung saan ay pwede nating sabihin, what can you stand? Ano yung mga bagay na pwede pa nating i-pursue? Yung promotion, yung ating mga pag-aaral, yung ating mga ginagawa. What can't you stand for? Sapat na po ba tayo doon sa mga ministering ibinibigay natin? Sapat na po ba tayo sa mga paglilingkod na ginagawa natin? Patapos na po ang 2023 as I say na papasok na tayo sa last quarter ng 2023. The question is, sapat na ba tayo sa ginagawa natin para sa ating Panginoon? What can't you stand? At gusto ko pong sabihin sa inyo lahat, sa ating pong lahat, taga GC Dubai, meron po tayong malaking Diyos. We have a big God. At pwede po tayong magkaroon ng malaking vision at mga malaking pangarapin, big dreams. Ano po? We have a big God and big dreams. Minsan lang natatalo yan ng mga iba't ibang sitwasyon, di po ba? Natatakluban yung ating dreams ng mga iba't ibang pagkakataon, yung mga hindi pabor na nangyayari sa atin, natatabunan. Kahit ngayong big God, natatabunan, ano po, minsan yung ating emosyon na lang ang umiiral, ano po. Pero mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, tayo nagpapasalamat sa mga naunang pastor ng GC Dubai na kung saan inangarap sila na someday magkaroon ng church sa UAE at tayo nagpapatuloy, tayo ang witness na. Dahil sila nangarap at meron silang malaking Diyos, yun ang ating pinagpapatuloy ngayon. At pinagpapatuloy natin na magkaroon ng 7 churches, magkaroon ng churches sa bawat Emirates. Ano po? Dahil pangarapin talaga natin yan. We have a big God at yun yung ating vision. Big God and big dreams. Ano po? So, una, God wants you to fulfill your dreams. Gusto ng Diyos na i-fulfill niya yung ating mga pangarap, i-fulfill yung ating mga dreams. Pero hindi lamang po yun, but God wants to fill you with delight. Hindi lang po yung dreams, kundi gusto din po ng Diyos na punuin tayo ng kasiyahan. Verse 2, ang sabi po dito sa English Standard Version, 2 and 3, our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us. And what? And we are
filled with joy. Gumawa ng kamanghamanghang bagay ang Diyos sa kanila, gumawa ng kamanghamanghang bagay ang Diyos sa atin, at ano yung ating nararamdaman ngayon? And we are filled with joy. And I pray na ngayon pong last Sunday, ito po yung ating nararamdaman. Kamanghamanghang bagay ang ginawa ng Diyos sa atin ng mga nakalipas na araw, nakalipas na linggo. Buhay tayo ngayon, at sana yung ating nararamdaman, we are filled with joy. Punong-puno ng kasiyahan nagmumula sa Panginoon. Alam niyo po ba, merong isang statement na naging controversial, at ito po yun: God commands us to be happy and threatens terrible things if we will not. Medyo naging controversial to sa kaparaan ng yung mga psychologists ay hindi pumapayag. Kasi una, ang kanilang rasyonal hindi mo pwedeng utusan ng emosyon. Hindi mo pwedeng sabihin na maging masaya yung isang tao at meron siyang, hindi mo pwedeng sabihin na masaya yung isang tao pero meron siyang iba't ibang pinagdadaanan. May point somehow. Pero kung ang authority natin ay ang Bible, at kung titingnan natin yung sinasabi ng Bible, napakaraming command sa Bible na inutusan na maging masaya tayo. Kagaya po ng Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Minsan kasi ang interpretation natin dito ay yung iniumpisa natin sa desires, desires of your heart. Nalilimutan natin yung utos sa verse na to, delight. Magpakasaya tayo sa Panginoon. Hanapin natin yung kasiyahan natin sa Panginoon. At ibibigay niya yung naisin ng ating puso. Sa New Testament, as Paul says, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Magpakasaya tayo sa ating Panginoon. Hanapin natin ang kaligayahan sa Panginoon. Hanapin natin. Hindi lang po isang beses binanggit yung rejoice. Kundi 2 beses, rejoice. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Sabi po ni C.S. Lewis, it is a Christian duty. Duty daw po nating mga Kristiyano for everyone to be happy. Na tayo ay maging masaya sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon, of course, may iba't iba tayong pinagdadaanan. Of course, may iba't iba tayong pagluha. Of course, may iba't iba tayong mga pinagdadaanan o mga sitwasyon. Pero as long as Jesus Christ is in our hearts, sabi ko nga po kanina sa message ko sa SCBC, with Christ in my vessel, di po ba yung kanta ng mga pangbata? With Christ in my vessel, I can smile. I can smile at the storm. Gaano mang kalakas ang hulog ng pagsubok, gaano mang kalakas ang kidlat ng mga problema, as long as si Kristo ay nasa buhay natin, laging may dahilan para maging masaya. Laging may dahilan para magpasalamat. In fact, kung atin pang titingnan yung Psalm, ang daming utos dito, sing joyfully to the Lord. Sing joyfully. Paano daw tayo aawit? Sing joyfully to the Lord, you righteous. It is fitting for the upright to praise Him. Verse 3, sing to Him a new song. Play skillfully and shout for joy. And 47 verse 1, clap your hands. All people shout to God with loud songs of joy. Kaya yung pagiging masaya ay utos po yan ng Biblia, utos po yan ng Diyos, at yan ay ginagawa natin. Hindi lang yun, God commands us to be happy, at dito naging controversial din, at kapag hindi tayo naging masaya, ay magiging malungkot ang buhay natin, o may pangit na mangyayari sa atin. At yan ang mga rasyonale, o yan yung mga argumento ng mga psychologists. Pero kung titingnan ulit natin ng Bible, sabi ng Deuteronomy 28 verse 47, hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. Maliwanag po ang salita ng Panginoon, hindi ninyo pinaglingkuran. Alam niyo po, pwede tayo maglingkod. Ang tanong, anong klaseng paglilingkod ang ginawa natin? Pwede tayo mag-click, mag-zoom, mag-join sa worship service, pero ang tanong, anong klaseng pagsamba ang ginawa natin? Dito po sinabi sa Deuteronomy, hindi nyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at buong kagalakan si Yahweh. Kaya sa verse 48, ang sabi, kaya ipasasakop niya kayo sa inyong mga kaaway, sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol. Bakit?
Kasi nung kayo'y sumasagana, nung kayo ay may pagkakataon, hindi niyo pinaglingkuran si Yahweh ng buong puso, ng buong kasiyahan at kagalakan. Ano po? Kaya nga kapag tayo'y lumalapit sa Panginoon, ibigay ho natin yung best. Ibigay natin yung kagaya ng devotion kanina, ano po. Ibigay natin kasi yung Diyos na pinaglilingkuran natin, eh, siya yung Diyos ng source ng pagpapala, 'di po ba? Siya yung source na kung saan ay nagbibigay sa atin ng mga paalala, ano po, ng ang Diyos ay punong-puno ng biyaya. Isang sermon na kung saan ay isang title ng mensahe na kung saan sa Amerika ay nag-viral, eh, ito po, if Jesus is in your heart, notify your face. Kung si Jesus daw po ay nasa inyong mga puso, ipakita niyo daw po sa inyong mga mukha. Ano po? Yan daw po dapat inapapansin sa mukha ng mga Kristiyano. Ano po? John 16:24. Until now, you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Very familiar verse. Ngunit kung ida-dissect po natin itong isang verse na to, why does God wants me to ask? Bakit gusto ng Diyos na humingi ako sa Kanya? Basic, because so we can give. So, so He can give. Para ibigay sa atin ng Diyos yung mga kailangan natin. Ano po? Gusto ng Diyos na humingi tayo. Gusto ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. So He can give. Pangalawa, why does God want me to receive? Bakit? No. Why God wants to give? Bakit gusto ng Diyos magbigay? Pangalawa, so I can receive. Yung una po, so He can give. Yung una po, so He can give. Pangalawa, why God wants to give? So He can give. So I can receive. Para matanggap natin. Ano po? Pangatlo, why does God want me to receive? Bakit gusto ng Diyos na matanggap ko? So I can be full of joy. Para maranasan natin yung kasiyahan, lubos na kasiyahan. At pang-apat po, why does God want me to be full of joy? Sabi po ay, because it's a great advertisement for Jesus. Kasi kapag tayo ay masaya at pinagpala, nakikita yan. Kaya nga, if Jesus is in your heart, please notify it in your face. Ano po? Kasi lahat ng meron tayo ay a great advertisement para sa ating Panginoong Jesus. Para ipakita ang Panginoong Jesus. God wants to fill you with delight. At pangatlo at panguli, God wants you to follow His direction. God wants us to follow His direction. Verses 4 and 6 to 6, kung paanong inuulan itong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, Yahweh, kami ay ibalik. Silang tumatangis habang nagsisipagtanim. Hayaan mo na mag-ani ng puspos na kagalakan. Silang mga nagsisihayong dalay binhit na nanangis. Aawit na may galak, dalay-ani pagbalik. Dalay-ani pagbalik. Ngayon, ang tanong, how does God blesses us? Paano tayo pinagpapala ng Panginoon? Una, kailangan nun natin manalangin ng tapat. Trust God by praying faithfully. Salamat po sa ating mga pagkakataon na meron tayong opportunity na ipag-pray ang bawat isa. Ano po? Salamat po sa mga nagpapadala ng prayer request every day. Salamat po, talagang kagalakan naming maipanalangin kayo. Kagalakan din natin ipanalangin yung mga fino-forward ng ating coordinator, yung bansa, yung iba't ibang sitwasyon, lalo na po yung mga kakilala natin na wala pang relasyon sa Panginoon. Salamat po sa inyo. Para tayo pagpalain ng Panginoon, we need to trust God by praying faithfully. Sabi ng verse 4, restore our fortune. Ano po? Na ikaw ang magbalik ng aming pinagkakakitaan, ikaw ang magbalik ng mga bagay na nawala sa amin, ikaw ang magbalik ng mga bagay na 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 sa amin ay nawala. Kasi siya lang naman talaga ang may kakayanan. Siya ang nagbigay at siya din yung may karapatan at may kakayanan na kunin yun. Kaya yung mga talento na hindi natin ginagamit para sa Panginoon, ay hindi ako magtataka na yun iipunin ulit ng Panginoon. Ano po? Kaya lahat ng meron tayo na binigay ng Panginoon, gamitin po natin to the fullest para sa kanyang karangalan. Sabi ni Hudson Taylor, when we work, we work. Kapag daw po tayo nagtatrabaho tayo. But when we pray, God works. Kapag tayo ay nananalangin, ang Diyos ang kumikilos. When we work, but when we pray, kapag tayo nananalangin, lalo na po bilang isang iglesia, bilang magkakapatid, God
God works. Ano po? Pangalawa po, how does God blesses us? Trust God by praying faithfully. Pangalawa po, work for God by planting sacrificial. Talaga naman pong ang pagtatanim ay investment sa kaparaan ng hindi mo pa nakikita yung magiging bunga. Hindi naman pag ikaw ay nagtanim ay maya't maya bubungkalin mo at titingnan mo kung nagkakaugat. Hindi naman po ganoon. Talagang kailangan ng mahabang panahon. Minsan ay depende sa ating tinanim, pero kailangan magsakripisyo. Ano po? We need to work for God uh, by planting sacrificially. Those who sow with tears will reap with songs of joy. Ano po? Yung mga nagtanim ng luha, darating yung panahon na papalitan nito ng awit ng kasiyahan. Ano po? Meron pong dalawang bagay tayong tatalakayin dyan. Una, work for God by planting sacrificially. Una, in sowing the truth. Ano po? Sa pagtatanim ng mga katotohanan. Salamat po sa Panginoon. Kasi itong last week yata ay may mga na-invite sa 2501 para maging makilala. Salamat sa buhay ng ng mga nanalangin. Salamat sa mga nagsakripisyo. Ano po? Ganun talaga tayo. Ganun talaga kasi ganun ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, di po ba? Wini-welcome niya lahat. At ganun din tayo in sowing the truth. Ano po? Kasi sabi nga ni Charles Spurgeon, winners of souls are first weepers for souls. Yun daw pong mga winner, yung mga nagsishare ng gospel, ang una nilang ginawa ay umiyak para sa mga kaluluwang wala pa sa Panginoon. And winners of souls are first weepers for souls. At alam naman po natin yan, di po ba, the parable of the sowers. Maraming bagay, ano po. Pangalawa, in sowing the truth. Pangalawa po, by in sharing our treasure. Ano po? Hindi ko po alam kung ano po ang treasure na iniingatan nyo. When we say treasure, ito ay mahalaga sa atin, ito ay may value sa atin. When we say treasure, ito ay importante sa atin. Ano po? Ngunit, as we work for God by planting sacrificially, napakalaga din po na i-share natin yung ating treasure. Ito man ay pera, ito man ay material na bagay, ito man kung alam po natin ano po, dahil tayo po ay isang katawan at kailangan po natin magkaisa para sa ating pangarapin na yung 7 churches o 7 emirates ay magkaroon po ng seven churches. Ano po? Kaya nga balikan natin itong kwento ni George Mueller. Ano po? Nung si George Mueller ay nanalangin nung ginather niya ginather niya yung mga bata, yung kanyang mga ampon, kasama ang mga staff, at nung sila'y nanalangin, Panginoon, salamat po sa aming kakainin mamaya. Salamat po sa aming iinumin mamaya. And in his surprise, pagkatapos siya po niyang manalangin, true to life story, ay meron pong nag-doorbell sa kanilang lugar at nagdala po ng mga tinapay. Yung malapit na bakery sa kanila ay naghahanda pala ng mga tinapay para sa mga bata. Ibinigay po libre at lahat po ng mga tao na andun ay nakakain. At habang tinatanggap po ni George Mueller yung offer ng baker ng tinapay, hindi pa po niya nakukuha, ay may isa po pong nag-doorbell sa kanya at meron naman pong isang mama na nag-donate sa kanya ng gatas. Nung tinanong ni George Mueller, bakit mo ito ibibigay? Kasi sabi niya, hindi siya makatulog. Kailangan ko itong ibigay dito sa bahay ang puno. True to life story. Naranasan niya yung pagpapala ng Panginoon dahil George Mueller believed that his God is great God. Ano po? At ito po ang kailangan nating panghawakan. And verse 2 and 3, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, and we are filled with joy. Kaya nga po sa araw na to, sa ating pagpupuri o pagsamba sa ating Panginoon bilang pagpapasalamat sa Kanya, sama-sama po nating sabihin, praise the Lord, for He has done great things in us. Magandang araw po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ba'y na-bless sa ating narinig na salita ng